Libo-libong test flights, bilyong dolyar na puhunan, at dalawang bansa na humihingi ng utang para lang maituloy ang proyekto. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bansa na biglang naging sentro ng usapan pagdating sa fighter jet exports. At oo, kasama dito ang Pilipinas. Sa panig ng Turkey, ang Confighter program ay dumaan na sa matinding testing. Umabot na ito sa humigit kumulang 1,600 flights at halos 13,000 test passes, patunay na seryoso ang development at hinahabol ang technical perfection. Kahit na pinaiksi ang development schedule, nanatiling halos pareho ang budget, isang indikasyon na pinipilit nilang i-deliver ang aircraft sa tamang timeline. Pero hindi rin ito smooth sailing. May budget conflict pa sa loob ng Turkish Air Force. Dagdag pa rito, naging issue ang financing. Ang initial mass production quantity na papundohan ng secured $2 billion loan ay hindi pa malinaw. At mas lalong naging komplikado nang ang Indonesia at Turkey mismo ay nahirapang bayaran ang kani-kanilang bahagi ng gastos, kaya napilitan silang mag-demand ng loan arrangements. Sa ngayon, 48 Con aircraft pa lang ang may kontrata, karamihan para sa domestic use. Dito pumapasok ang contrast mga bro. Habang ang Con ay naghahanap pa ng malinaw na export traction, ang South Korea's KF-21 Boramae ay nakakuha na ng unang tunay na export breakthrough. At sino iyon? Ang Pilipinas. Ang interes ng Philippine Air Force sa 24 kFarads-21 aircraft ang unang seryosong senyales na ang Boramae ay hindi lang pang domestic program ng Korea, kundi isang platform na kayang pumasok sa global market. Para sa Pilipinas, hindi lang ito usapin ng pagbili ng eroplano. Ito ay posibleng pagpasok sa mas malalim na partnership, financing support, at long-term capability building.